unang sulat ni Pablo kay Timoteo. Unang kay Timoteo, Kabanata 1. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas, at ni Kristo Jesus na ating pag-asa, kay Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya, biyaya, kahabagan, at kapayapaang nawang mula sa Diyos na Ama at kay Hesukristo na Panginoon natin. Kung paanong ipinamanhi ko sa iyo na ikaw ay matira sa Epeso nang pumaparoon ako sa Macedonia, upang maipagbilin mo sa ilang tao na huwag magsipagturo ng ibang aral, ni huwag makinig sa mga katha at sa mga kasaysayan ng mga lahi na walang katapusan, na pinanggagalingan ng pagtatalo, at hindi ng pagkakatiwalang mula sa Diyos na nasa pananampalataya. Ay gayon din ang ipinamamani ko ngayon, ngunit ang kinauwian ng bilin ay ang pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso at sa mabuting budhi at sa pananampalatayang hindi paimbabaw. Na pagkasinsay ng iba sa mga bagay na ito ay nagsibaling sa walang kabuluhang pananalita, na nagsisipagnasang maging mga guro ng kautusan, bagaman di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Datapwat nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. Yamang nalalaman ito na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid, kundi sa mga walang kautusan at manggugulo, dahil sa masasama at mga makasalanan, dahil sa mga di banal at mapaglapastangan, dahil sa nagsisipatay sa ama at sa nagsisipatay sa ina, dahil sa mga mamamatay tao, dahil sa mga nakikiapid, dahil sa mga mapakiapid sa kapwa lalaki, dahil sa mga nagnanakaw ng tao, dahil sa mga bulaan, dahil sa mga mapagsumpa ng kabulaanan, at kung mayroon pang ibang bagay laban sa mabuting aral, ayon sa ebanghelyo ng kaluwalhatian na mapagpalang Diyos na ipinagkatiwala sa akin. Nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin, kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y inari niyang tapat na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Bagaman ng una ako'y naging mamumusong at mang-uusig at mga alipusta, gayon may kinahabagan ako, sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya, at totoong sumagana ang biyaya ng ating Panginoon na nasa pananampalataya at pag-ibig na pawang kay Kristo Jesus. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan, na ako ang pangulo sa mga ito. Gayon may dahil dito, kinahabagan ako, upang sa akin na pangulong makasalanan ay maipahayag ni Jesucristo ang buong pagpapahinuhod niya, na halimbawa sa mga magsisisampalataya sa Kanya, sa ikabubuhay na walang hanggan. Ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, sa iisang Diyos, ay ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailan-kailanman. Siya nawa. Ang biling ito ay ipinagtatagubilin ko sa iyo, Timoteo na aking anak, ayon sa mga hula na nangauna tungkol sa iyo, upang sa pamamagitan ng mga ito ay makibaka ka ng mabuting pakikibaka, na ingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi, na nang ito'y itakwil ng iba sa kanila ay nangabagbag tungkol sa pananampalataya, na sa mga ito'y si Himeneo at si Alejandro, na sila'y aking ibinigay kay Satanas, upang sila'y maturuang huwag mamusong. Kay Timoteo, Kabanata 2. Unang-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao, ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan,
tayo'y mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Sapagat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat, na pagpapatotoong mahayag sa sariling kapanahunan, na dito'y itinalaga ako na tagapangaral at apostol. Sinasabi ko ang katotohanan, hindi ako nagsisinungaling, guro sa mga hintil sa pananampalataya at katotohanan. Ibig ko ngang ang mga tao'y magsipanalangin sa bawat dako, na iunat ang mga kamay na banal, na walang galit at pakikipagtalo. Gayon din naman, na ang mga babae ay magsigayak ng mahinghing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ang babae mangaral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik, sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang, saka si Eva. At si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae nang madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Ngunit ililigtas siya sa pamamagitan ng panganganak kung sila'y magsisipamalagi sa pananampalataya at pag-ibig at sa pagpapakabanal na may hinahon.